Dear IFM, walang masamang sumabay sa agos ng mundo. Pero huwag mo rin namang hayaang mabago nito ang pagkatao mo. Ako nga pala si Elton, 29 years old at isang masugid na listener ng inyong programa. Magaganda naman kasi talaga ang mga kwentong inihahandog ninyo. Samahan pa ng mga lesson sa buhay na siguradong marami kang matututunan. Kaya naman aminin kong medyo nahihiya ako ibahagi sa inyo ang kwento ko. Hindi ko kasi alam kung ano bang aral sa buhay ang mapupulot nyo sa nangyari sa buhay ko. Pero sana naman ay mabigyan nyo rin ng kahalagahan ang kwento ko kapag napakinggan nyo na ito. Bakit mo naman gusto magtrabaho sa company na to, Elton? Matagal ko na po talagang gusto magtrabaho dito, Miss Angeline. Hindi mo sinasagot yung tanong ko. Po? Ang tinatanong ko sa'yo kung bakit mo gusto magtrabaho dito. Hindi ko tinatanong kung gaano katagal ka ng atat na makapunta dito. Ano po? Sasagutin mo ba ako o tatanungin mo lang din ako pabalik? Sorry po. Kahit nung nandun pa po ako sa previous company na pinasukan ko, marami na po akong naririnig na maganda raw dito sa company na to. Siyempre po, malaking bagay po yung malaki rin daw po yung sweldo. Pagdating sa usapang sweldo, totoo naman yan. Malaki talaga magpasahod ang company na to. Kaya dapat, kayanin mo yung mga trabahong ibibigay namin sa'yo. Wala pong problema yan, Miss Angeline. Lagi ko naman pong ibinibigay ang best ko pagdating sa trabaho. Sigurado ka ba dun sa sinasabi mo, Elton? Oo naman po. Oo nga pala. Bakit ka naman umalis sa previous company mo? Siyempre po, nung narinig ko po na may opening nga po dito, naisip ko, gusto ko naman ng bagong environment, bagong experiences. Kaya po ako nag-apply dito. Ayan ka na naman. Elton, hindi mo naman sinasagot yung mga tanong ko sa'yo. Ano pong ibig yung sabihin? Hindi ako naghahanap ng pa-showbiz na sagot sa tanong ko. Ang gusto ko, yung nagsasabi ka sa akin ng totoo. Pero totoo naman po yung sinasabi ko. Elton naman, matagal na ako sa posisyon ko to. Huwag mo akong idaan sa mga pabibong sagot mo. Sige po, sasabihin ko na po yung totoo. Nabababaan na po ako dun sa sinasahod ko po dun eh. Pakiramdam ko rin po, wala na rin pong mangyayari sa akin dun. Hindi ko na rin po nakikita na mapopromote po ako pag nagtagal po ako dun. Yan! Ganyan! Ang dami mo pang pasikot-sikot. Sasabihin mo rin pala yung totoo sa akin eh. Boss Angeline, ito na po yung kape nyo. O Elton, siya nga pala si Jay. Makakasama mo rin yan sa trabaho. Hello bro. Kumusta bro? Sandali lang Elton ha. Ihigop lang ako ng kape. Ano ba to? Bakit ganito yung kapeng tinimpla mo sa akin, Jay ha? Bakit po boss? Ang pangit ng lasa. Wisit. Kulang ng asukal. Ngayon ka lang ba nagtimpla ng kape sa buong buhay mo ha? Boss, alam nyo namang hindi talaga ako nagkakape. At talagang nagdadahilan ka pa. Kape lang hindi mo maitimpla ng maayos. May pa-bro-bro ka pang nalalaman dyan. Ang bobo mo naman. Alam mo, lumabas ka na nga dito. Ang aga-aga pinapainit mo yung ulo ko. Aminin kong sobrang nagulat talaga ako sa nakita kong pag-uugali at pagtrato ni Boss Angeline sa isang empleyado noong mga oras na yon. Ngayon lang ako nakakita ng ganung pangyayari sa loob ng opisina. Ang akala ko sa pelikula lang ako makakita ng ganung eksena. Hindi pa ako naka-experience na ganyan nung nagtatrabaho pa ako sa dating kumpanya na pinasukan ko. Iniisip ko na lang na baka nagkataon lang na mainit ang ulo niya noon at hindi madalas na nangyayari to. Pero nagkamali ako. Magmula nang nagsimula na akong magtrabaho doon, natuklasan kong hindi talaga maganda ang pagtrato niya at lagi niyang ipinapahiya ang mga taong hawak niya sa opisina. Araw-araw, nagdadasal ako na huwag naman sana dumating ang oras na ako naman ang mapagtripan niya. Tapos mo na ba yung report na pinapagawa ni Boss Angeline? Hindi pa eh. Ako Elton, lagot ka. Galit na galit ba? Kanina pa raw niya hinihintay yan sa email niya.
Sa totoo lang, dapat kahapon ko pa naipasa sa kanya yun eh. Patay kang bata ka. Bakit pa hindi mo pa rin nagagawa? Marami rin kasi akong iba pang trabaho, Jay. Posible namang magawa ko yun lahat. Ako humanda ka na. Ngayon, mararanasan mo na kung paano kakainin ang buhay niyan. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Magsusorry na lang ako kay boss. Wala eh. Di ko na talaga kinaya pang gawin yung report. Magsusorry ka. Ilang buwan ka na ba rito? Alam mo bang hindi gumagana yung sorry sa kanya? Nako, good luck na lang talaga yung masasabi ko sa'yo. Elton! Hoy, Elton! Huwag mo ako tinataguan, ha? Boss, hindi ko naman po kayo tinataguan. Anong hindi? Tinatakpan mo nga yung mukha mo nung paparating na ako dito. Ano bang tingin mo, ha? Na napakaliit mo para hindi kita makita kapag tinakpan mo yung mukha mo, ha? Boss, sorry. Hindi na ako mauulit. Alam mo namang may kasalanan ka sa akin, ah. Sige, tumayo ka dyan. Boss Angeline, baka pwedeng pag-usapan na lang ako natin. Bihingi naman ako ng dispensa sa nangyari. Babawi naman ako sa susunod. Huwag mong hintayin na ibalibag ko tong upuan sa'yo. Tayo! Tatayo na po. Magpaliwanag ka nga sa akin, ha? Nasaan na yung report na hinihingi ko sa'yo? Hindi pa po tapos eh. At bakit hindi pa tapos? Marami rin po kasi akong ibang trabaho. Alam mo, ang dami mo pang dinadahilan. Ang sabihin mo, tamad at tanga ka lang. Sabihin mo nga sa akin, ha? Tama ako o tama ako? Hindi ko po alam. Ano ba yan? Kabago-bago mo pa lang dito, ganyan ka na sumagot? Ano yan, ha? Pumaparaan ka o wala ka talagang utak? Hindi ko po talaga alam kung paano ko po sasagutin yung tanong yun. Hindi ko po talaga alam. Hindi pwede yung ganyang sagot. Ang gusto ko, sagutin mo ako ng diretsahan. Mahinang klase ka, di ba? Tama ako o tama ako? Hindi ko po talaga alam. Oh, hindi mo na naman alam. O, di ba guys, napakatanga niya. Okay. Boss, sumusobra na po kayo. Ano? Pakilakasan mo nga. Ano? Hindi ko marinig. Ang sabi ko po, sumusobra na po kayo. Ang baho ng hininga mo. Alam mo, saglit nga, ha? Magsipilyo ka naman. Magtutros ka naman. Puso ka ba yun? Boss, hindi naman tama itong ginagawa niyo sa akin eh. Gusto naman, Elton. Huwag kang magmatapang dyan kung iyakin ka naman. Hindi naman ako umiyak eh. Tinan mo nga, hindi raw tumutulo na yung uhog mo sa kakaiyak mo. Ano ka? Batang hindi sinundo ng magulang sa eskwelahan? Oh, gamitin mo yung polo mo na parang hindi naman pinlansya. Punasan mo nga yung uhog mo. Boss, tama na po. Elton, ang laki-laki mo na, umiiyak ka pa. Ano ka, batang inagawa ng candy? Umayos ka nga. Alam mo, imbis na umiyak ka dyan, asikasuhin mo yung pinapagawa ko sa'yo. Baka mawalan ka ng trabaho. Mga idol, nakakahiyaman pero halos wala akong pinagkaiba noon sa isang batang iyakin na pinagalitan ng teacher sa harap ng buong klase o binuli ng ibang mga bata. Ganun katindi ang ginawa sa akin ni Boss Angeline noon. At hindi ko pa makakalimutan kung paano rin ako pagtawanan ng mga kasamahan ko sa trabaho. Si Jay lang ang natatandaan ko noon na hindi tumawa sa ginawang pagpapahiya sa akin. Nang dahil sa nangyari, dumating na ako sa puntong parang ayoko nang bumangon sa kama para pumasok sa trabaho. Nawala na ako ng kumpiyansa at bumaba na ang tingin ko sa sarili ko. Ako na ang walang kwentang tao. Naisip ko tuloy na hindi ko na kaya magtrabaho pa sa ganong klase ng work environment. Kaya mas maganda na lang siguro na sumuko na lang ako. Nahugasan ba ng mabuti ang mga yan? Baka may mga natitira pang sebo dyan. Huwag kang mag-alala, Mama. Siguradong wala ng sebo tong mga to. Oh, paano ka naman nakakasiguro dyan? Syempre. Bago na yung ginagamit natin eh. Smart dishwashing. Bawat pahid, linis solid. Ganun ba? O, sige na, magpahinga ka na at may pasok ka pa bukas, anak. Mama, yung tukol nga po pala dyan. Pwede ko po ba kayo makausap? Bakit? May problema ka ba sa trabaho? Halika nga, umupo ka nga dito. Sige, Mama.
Opo mama eh. Malaking problema. Teka sandali, kinakabahan naman ako dyan. Ano bang nangyari? Matatanggal ka ba sa trabaho mo? Hindi naman sa ganun mama, pero aaminin ko po sa inyo. Parang gusto ko na mag-resign eh. Mag-resign? Bakit naman? Di ba gusto mong makapasok dyan sa kumpanyang iyan? Opo, pero mahirap pala magtrabaho dun. Parang susuko na ako. Anak naman, walang madaling trabaho. Baka pakiramdam mo lang yung nahihirapan ka kasi syempre iba yung trabaho dyan kumpara doon sa una mong pinanggalingan. Pero napapagalitan na po kasi ako ng boss ko dito eh. Ay baka naman kasi may mali kang nagawa sa trabaho kaya ka napapagalitan. Kung minsan po kasi may mga hindi ako nagagawang trabaho. Pero ang dami rin naman pong ibang trabaho kaya nagkakaganon. Saka hindi rin naman yata tama yung pinapahiya niya kami sa harap ng ibang mga empleyado kapag nagagalit siya sa amin. Hindi ko naman sinasabing tama yung ginagawa ng boss mo, anak. Pero normal lang yung nangyayari sa inyo dyan. Aba sa ibang kumpanya nga baka mas malala pa eh. Konting tiis lang naman anak. Mahirap ang buhay at mahirap ding maghanap ng trabaho ngayon. Magtagal ka muna dyan at mag-ipon ka para sa sarili mo. Tapos, saka mo isipin kung lilipat ka ba o hindi. Nung una, medyo sumama ang loob ko sa mga sinabi sa akin ng nanay ko. Pero hindi ko rin may tatangging meron din naman siyang punto. Totoo naman, hindi ganun kadali ang maghanap ng trabaho sa panahon ngayon at sayang naman ang mga sasahurin kung bigla na lang akong magre-resign. Pinilit ko na lang naisipin na mababaw lang ang dahilan ko. Siguro, normal lang talagang nangyayari mga ganito sa trabaho at baka nagkataon lang na ngayon ko palang nararanasan ito. Wala akong magagawa kung hindi patibayin ang sikmura ko at tiisin na lang na nakikita ko ang mga hindi magagandang nangyayari sa trabaho namin. Baka nagsisimula pa lang akong maranasan ang proseso at kailangan din sigurong mangyari sa akin ito para lalo pa akong mahubog at maging handa ako sa mga pagsubok na haharapin ko. Kahit mahirap, tuloy lang naman ang buhay para sa akin. Halos wala pa rin namang pagbabago sa opisina. Araw-araw ay may napapagalitan at may napapahiya si Boss Angeline sa aming mga tauhan niya. At ilang beses na ako na naman ang nagkamali at napagtripan niya. Pero paunti-unti ay parang nasasanay lang ako sa mga ganung pangyayari. Hindi ko alam. Pero habang tumatagal ay parang tumitibay na lang ang loob ko at tinatanggap na lang ang mga ginagawa at nangyayari sa akin sa trabaho. Pero minsan, may mga pagkakataong okay namang makasama o makisama sa amin si Boss Angeline. May mga araw na nakikipagbiruan at nakikipagkwentuhan naman siya sa amin. Mahirap talaga siyang basahin. Kung minsan, hindi ko na talaga alam kung paano ba siya mag-isip o kung ano ba talaga ang tunay na pagkatao niya. Elton, bakit hindi ka pa umuwi? Magdidilim na. Tayo na lang yung tao dito sa opisina, oh. Boss, may ginagawa lang po. Natambakan ng trabaho eh. Malapit na rin man po matapos. Gusto ko na rin po makauwi. Ang sabihin mo, tinatapos mo lang lahat ng yan para wala akong dahilan na sigawan kita bukas. Yun lang naman talaga yun eh. Parang ganun na nga ho. Yan ang gusto ko sa'yo. Paunti-unti, nasasanay ka na dito. Marunong ka nang sumabay sa agos. Hindi ko po alam kung ano yung ibig niyong sabihin pero basta ako po, nagkatrabaho lang po ako. At teka nga, nagtataka lang ako ha. Bakit kaya hanggang ngayon ang puti-puti pa rin ang polo mo? Buong araw ka na nagtatrabaho dyan. Yan po ba? Dahil po yan sa ginagamit naming panlabas sa bahay. Pride detergent, di lang puti, isla puti. Kaya naman pala araw-araw parang pupunta ka ng binyagan. Elton, pasensya ka na sa akin ha. Binibiro lang kita. Wala po yun, Boss Angeline.
sanay na rin po ako sa mga ganyang hirit niya. Ay nako, alam kong sinasabi mo lang yan para hindi ako magalit sa'yo. Pero ang totoo, naku kung alam ko lang, abot langit na ang nararamdaman mong galit sa akin. Di naman po. Kahit hindi mo aminin, alam ko yan, Elton. Ako pa ba ang uutuin mo? Matagal na ako nagkatrabaho. Kung ano yung nararamdaman at nararanasan nyo, alam ko rin yan dahil ganyan din ang ginawa sa akin noon ng mga naging boss ko. Ganun naman pala eh. Bakit yun yung ginagawa mo sa amin? Ano yun? May sinasabi ka? Huwag kang bumulong. Di kita marinig. Ang sinasabi ko lang, boss, huwag po sana kayong magagalit sa akin pero kung gano'n naman ho pala, bakit po gano'n na lang ho yung pagtrato niyo sa amin? Akala ko ba natuto ka na eh. Hindi pa rin pala ata eh. Pero sige, dahil malakas ang loob mong tanungin ako ng ganyan, ipapaliwanag ko sa'yo. Elton, itong mundo na ginagalawan natin, sa trabaho na to, malaking gubat to. Boss, ano po yung ibig yung sabihin? Ano ba nangyayari sa gubat? Di ba laging kinakain ng mga mas malalakas at mababangis na mga hayop yung mahihina at walang kalaban-laban ng mga hayop? Ganun lang naman din ang nangyayari dito sa atin eh. Matira-matibay ang labanan dito. Mukhang naiintindihan ko na po kung ano po yung sinasabi niyo. Pero para sa akin po, hindi po tama yun eh. Hindi po ba pwedeng magtrabaho na lang po tayo na maayos? Yun bang walang lamangan, walang kompetisyon? Aba walang pakialam ang mundo sa kung ano ang paniniwala mo, iho. Basta ako, sinasabi ko sa'yo kung ano yung totoo, kung ano yung realidad. Kaya dapat wag mong ipakitang mahina ka. Bakit ha? Sa tingin mo ba magkakaibigan talaga kayo ng mga kasamahan mo dito sa trabaho ha? Kung ako sa'yo mag-isip-isip ka. Tandaan mo, 2 klase lang ng hayop ang nasa gubat. Yung nangangain at yung kakainin. Alin ka sa dalawa ha, Elton? Ayoko man tanggapin ang ipinupunto ni Boss Angeline sa akin, pero paunti-unti, hindi ko talaga maitatanging totoo talaga ang sinasabi niya. Nakikita ko ang mga tsismisan, siraan, sipsipan, at pasikatan sa loob ng opisina. Napagtanto kong walang totoong samahan o pagkakaibigan na nangyayari sa mundong ginagalawan namin dito. Tanging sarili mo lang talaga ang pwede mong pagkatiwalaan sa mundong ito. At kung mananatili kang mahina, kapag iiwanan ka at kakainin ka nila. Tama si Boss Angeline. Matira ang matibay dito. At ayoko nang maging mahina. Tapos na ang pagiging inosente ko sa labanang ito. Kaya ang naging desisyon ko, makikipagsabayan na ako. Marami akong binago sa sarili ko para makasabay ako sa kompetisyon. Ayoko nang magdetalye pero ang masasabi ko lang, siguro naging tuso ako pagdating sa trabaho. At hindi rin nagtagal, nakuha ko na rin ang promotion na hinihintay ko. Kailan ba matatapos yung pinapagawa ko sa'yo? Pasensya na, Elton. Natambakan din kasi ako ng mga gagawin eh. Hindi dahilan yan para hindi mo na magawa yung mga yun. Ikaw yung inassign ko doon dahil ikaw yung pinaka-pinagkakatiwalaan ko. Pagkatapos hindi rin pala kita maasahan. Sumusobra ka naman sa akin. Saka ang dami mo namang sinabi. Dapat lang naman. Parang papetiks-petiks ka na lang kasi. Anong papetiks-petiks, Elton? Magmula nang dumating ka sa kumpanyang to, alam mo na isa ako sa empleyado dito na nagpapakahirap. Alam ko pero, Jay, kulang pa eh. Isipin mo, nauna ka pa sa akin dito, pero ako pa yung na-promote. Di kaya merong mali sa'yo? Teka nga, anong sinasabi mo, ha? Jay, sorry ha. Hindi sa minamaliit kita pero kailangan na kitang diretso yun eh. Alam mo ba kung bakit wala pa rin nangyayari sa'yo sa kumpanyang to? Kahit na ang tagal-tagal mo na dito? Pare, kulang ka sa drive. Dapat gutom ka. Dapat uhaw ka. Saan? Sa promotion? Sa recognition? Alam mo, Elton, lahat naman ng mga empleyado dito, yan yung inaasam. Pero ang gusto ko,
makuha ko yung mga yun sa tamang paraan. Tamang paraan? Teka, nagpaparinig ka yata eh. Sinasabi mo bang gumagamit ng maling paraan yung mga tao dito para ma-promote sila? Aba, ewan ko sa inyo. Basta ako, gusto kong makita ng mga nakatataas yung pagtsatsaga ko. Kung mapopromote ako, gusto kong makuha yun na hindi ako sumisip-sip at nagiging bida-bida. Sandali nga lang, bakit parang pinatatamaan mo ko? Hindi kita pinatatamaan, Elton. Sinasabi ko mismo sa'yo kung ano yung ginawa mo para makaangat ka dito. Sira ulo to ah. Sinasabi ko na nga kung ano yung mali sa'yo bilang kaibigan mo. Tinutulungan ka na nga. Pagkatapos gaganyanin mo pa ako? Ha? Hoy, hindi ko kasalanan kung hindi ka napapansin dito. Inggit lang sa katawan yan, Jay. Ha? Kung ako sa'yo, tanggalin mo na yan at baka kainin ka niyan. Tinutulungan mo ba talaga ako? O niyayabangan mo? Yan ang problema kapag nakahangat na eh. Nakatungtong lang yung langaw sa kalabaw. Akala mo na kung sino na. Ganyan talaga kapag naiinggit. Kung ano-anong paninira na yung sinasabi. O sa bagay, naiintindihan ko naman eh. Napag-iwanan na eh. Magiging desperado ka nga talaga. Kaya gagawin mo ang lahat, baka panghila ka lang pababa. Paninira yung tingin mo sa ginagawa ko. Kasi nga mayabang ka na eh. Wala na akong magagawa kung yun ang pananaw mo. Pero ikaw, pasimpleng inaapakan mo ang ibang tao. Huwag ka mag-alala. Gagawin ko yung pinapagawa mo. Pero pagkatapos nito, magre-resign na ako. Sawang-sawa na ako sa nangyayaring kompetisyon dito. Nagulat ako sa mga sinabi ni Jay sa akin. Napagtanto kong mukhang nagbago na nga ako. Hindi na ito ang pagkatao ko. Exaggerated man pakinggan, pero parang hindi ko na nga kilala ang sarili ko. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na kailangan kong gawin yon para makasurvive ako sa gubat na ginagalawan namin. Pero lalo ko lang naisip na meron akong mga hindi magandang nagawa para maabot kong makuha kong gusto ko. Aminin kong may mga naapakan din ako para maabot ko kung ano man ang posisyon ko. Hindi na tama ang nangyayari sa akin. Kailangang may gawin na ako tungkol dito. Dahil kung magpapatuloy pa to, baka hindi na ako makabalik at hindi ko na maayos pa ang pagkatao ko. Boss Angeline, pasensya na talaga. Bakit gusto mo nang mag-resign? Gusto ko lang na makapagpahinga. Sobrang stress na rin ho kasi ako eh. Tsaka matagal-tagal na rin nung hindi ko nakakasama yung pamilya ko kasi nga lagi na ako nakatutok sa trabaho ko. Hindi pwede. Ano po? Narinig mo kung ano yung sinabi ko. Hindi pwede. Hindi ko papansinin tong email na pinadala mo sa akin at babalik ka sa trabaho. Pero boss, tatapatin kita, Elton. Sunod-sunod na ang mga nagre-resign dito. Nababawasan na tayo ng mga tao. Baka hindi na kayanin ng department natin. Kaya kailangan ko ang bawat isa sa inyo dahil marami tayong trabaho. Bumalik ka na sa trabaho mo. Hindi po ako babalik sa desk ko na hindi ko nalalaman na aprobado na yung resignation ko. Bakit ang kulit mo? Sinabi ko na nga ayokong mawalan ng tao eh at tambak tayo sa trabaho. Pasasakitin mo pa yung ulo ko para lang magpaliwanag sa mga nakakataas kung bakit may nag-resign na naman? Pero normal lang naman yun, Boss Angeline, di ba? Kayo po yung nagsabi sa akin. Isang malaking gubat ang mundong ginagalawa natin. Matira matibay. At meron po talaga mga taong maaalis. Yun na nga eh. Nanghihinayang ako sa'yo. Ang akala ko pa naman, matibay ka na at tatagal ka pa. Pero nagkamali pala ako. Mahina ka rin pala. Boss Angeline, pinag-isipan ko naman po itong desisyon ko eh. Sana payagan niyo na ako. Pinag-isipan mo ba talaga ang maging talunan ni Elton, ha? Talaga bang stress ang dahilan kung bakit gusto mo nang umalis? Sabihin mo nga sa akin yung totoo. Hindi ko na po kinakaya yung nangyayaring kompetisyon sa trabaho na to, boss. Yung pasikatan, yung pagalingan, yung siraan. Hindi ko na gusto yung mga nangyayaring pagbabago sa akin eh. Parang hindi ko na kilala yung sarili ko. Hindi na ako to eh. Yan lang yung dahilan mo? Biglang nakonsensya ka na lang at sumusuko ka na. Kung kailan na-promote ka na. Anong kalokohan yan? Hindi ako pumasok sa kumpanyang to para patunayan sa ibang tao na ako yung pinakamagaling. Boss, gusto ko lang na makapagtrabaho na maayos at kumita para sa pamilya ko. Oo, aminado ako. Gusto ko rin mapansin ako. Pero hindi ko sa ganitong paraan. Eh di kung ganun, nagkamali talaga ako sa'yo. Alam mo,
Sinayang mo yung paghanga ko sa'yo, Elton. Katulad ka rin pala ng mga patapon dyan. Wala ka rin palang kwenta. Ang akala ko, kasama ka sa mga mangangain. Eh yan, kakainin ka rin pala. Maraming salamat na lang sa lahat pero hindi bali na lang po yung promotion, boss. Aanhin ko pa yung mataas na posisyon, yung mga papuri nyo, yung binabago ko na yung sarili ko. Mas gugustuhin ko na lang na maging talunan. Walang kwenta kaysa magpakain sa sistema. Ang akala ko ay pahihirapan pa ako ni Boss Angeline bago ako makapag-resign. Nagulat ako na naging madali lang ang proseso para makawala na ako sa kumpanya. Siguro, naisip na niyang wala na talaga siyang maasahan sa akin. Ganoon naman talaga eh. Kapag wala ka ng pakinabang sa kanila, itatapon ka na lang nila. Sa ngayon, ay naghahanap pa rin ako ng bagong kumpanyang mapapasukan. At nagpapasalamat ako na meron na rin nag-reply sa mga pinasahan ko na application. Kung sakali mang makuha ko ng trabahong to, umaasa ako na sana naman ay hindi maging toxic ang work environment sa kumpanyang ito. At kung sakali mang hindi pa rin maganda dito, sana naman ay makayanan ko ang mga pagsubok na darating sa akin doon at maging matibay ako na hindi ko na kinakailangan pang baguhin ang pagkatao ko. Maraming salamat, Dear IFM, sa pagkakataong may bahagi ko sa inyo ang kwento ko. Hanggang dito na lang muna. More power sa inyong programa. Elton. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampagood vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.